Sa magandang araw po ulit sa ating mga kababayan. Ako muli po ang inyong Dr. Tong para sa Health Matters. At sa araw na ito ay tatalakayin natin na isang napakahalagang usapin. Ito naman po ay tungkol sa head and neck cancers. Alam niyo po ba na ang oral cavity cancer ay pangatlo sa pinakamadalas na cancer dito sa Pilipinas? At kasama po niyan ang oropharyngeal cancer. Ito naman po yung cancer sa likod or sa gitnang bahagi ng ating lalamunan. At sa ngayon, may kakaibang trend sa ating bansa. Pero huwag po kayong mag-alala. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano ito maiiwasan at ano yung mga dapat gawin kung may mga simptomas na lumalabas. O tara, simulan na natin. Ang oropharyngeal cancer, ito po yung tumutukoy na cancer sa ating tonsils, sa likod ng ating dila o sa gitnang bahagi ng ating lalamunan. Sa buong mundo po, napakadalas po ito at sabi nga po, sanhi ng HPV o Human Papillomavirus. Pero dito naman sa atin sa Pilipinas, mas malaki pa rin ang papel ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sa isang pag-aaral sa ibang ospital, maabot ng about 52% ng mga kaso ng oropharyngeal cancer ay sanhi ng HPV. Pero karamihan ng mga pasyente ay matatanda o yung mga malalakas uminom ng alak o yung mga gumagamit ng tabako. Kaya naman mahalagang malaman ng mga panganib upang maiwasan ito. Dito sa ating bansa, ang paggamit ng tabako ay talagang laganap. Isa tayo sa pinakamalaking producer ng tabako sa Asia. Kaya hindi naman nakakapagtaka na mas mataas ang bilang ng mga kaso ng oral cavity at laryngeal cancers. Halimbawa po dito sa Cordillera, dito sa Ilocos at sa Visayas, mas mataas ang bilang ng mga kaso dahil sa malawakang gamit ng tabako at syempre po yung betel nut chewing. Ibig sabihin, mahalaga ang edukasyon at maagang aksyon para mapababa natin ang bilang ng mga apektadong pasyente. Sa ibang bansa, ang HPV ang pangunahing sanhi ng oropharyngeal cancer, lalo na sa mga kabataang hindi masyadong naninigarilyo. Pero alam niyo ba, dito sa Pilipinas, ang paninigarilyo at ang pag-inom ng alak pa rin ang pangunahing salarin. Narito ang mga risk factors na dapat nating bantayan. Unang-una, tobacco use, ang paggamit ng tabako o yung sigarilyo, yung nga o yung betel nut. Pangalawa, yung alcohol consumption, lalo na kung sabay po natin gumagamit ng tabako, yung paninigarilyo. Pangatlo, ang HPV infection, lalo na sa mga pasyenteng hindi naman naninigarilyo. Pang-apat, poor oral hygiene. Of course, nagdudulot naman po ng chronic irritation na galing sa paninigarilyo sa pag-alak, kaya ito nagkakos ng ating cancer. Ngayon po sa ating mga nakikinig o nanonood, kung meron po kayong mga simptomas na tumatagal ng mahigit 2 linggo, huwag po kayo mag-atubiling magpatingin sa inyong doktor. Lalo na kung meron po itong masakit na lalamunan na hindi gumagaling mahigit sa 2 linggo, may bukol sa leeg o paglaki ng tonsils, pagbabago ng boses o hirap na paglunok o minsan biglang pagbaba ng timbang o biglang panghihina. Paano naman po ito maiiwasan? Ang prevention ay nasa ating mga kamay. Narito ang mga paraan para maprotektahan ang ating sarili. Unang-una, itigil naman natin ang ating paninigarilyo. Meron naman po tayong mga smoking cessation clinic dito sa Baguio General Hospital and Medical Center. Libreng konsulta naman po ito. Pangalawa, iwasan o bawasan ang alak. Mas mabuti kung hindi naman tayo umiinom, di po ba? Magpabakuna po laban sa HPV. Bagamat ito ay para sa cervical cancer, malaki po yung posibilidad na makatulong din ito laban sa iba pang uri ng cancer. At kung meron po kayong mga simptomas, lalo na sa ating bibig, magpa-check up po tayo sa dentista o sa mga paborito nyo pong ENT. Ating mga doktor na ito ang unang nakakakita ng mga precancerous lesions. Mahalaga rin po, panglima, kumain ng mga masustansyang pagkain, mga prutas at mga gulay. Ito po yung mga may antioxidants. Nakakatulong na protektahan ng ating katawan laban sa cancer. Alam natin na hindi lahat ay madaling makakapagpunta sa doktor para magpa-check up. Sa isang pag-aaral, ang median time mula ng diagnosis hanggang magamot ang cancer ay umaabot ng halos 7 buwan. Dahil dito,
Maraming pasyente ang dumaranas ng advanced cancer bago pa man magamot. Kaya mahalagang regular na check-up upang maagapan ito ng maaga. Ang Head and Neck Consciousness Week sa Pilipinas ay pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Abril. Layunin nito ang bigyang diin ng kahalagahan ng maagang pagtuklas o paggamot sa ating head and neck cancers. Sa linggong ito, maaaring ospital at health centers ang nag-aalok ng libreng screening, health talks at marami pang medical consultations upang mapalawak ang ating kaalaman tungkol dito, lalo na sa publiko. Kung may alinman sa ating mga simptomas na nabanggit ko kanina, ito ang inyong pagkakataon para magpasuri at magpakonsulta ng libre sa inyong mga ospital. Ang cancer ay hindi dapat maging isang hatol sa buhay. Sa tamang impormasyon, tamang edukasyon, healthy lifestyle at regular na check-up, kaya nating bawasan ang panganib. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan, ang kalusugan ay kayamanan. Huwag kalimutang sundan ulit dito sa Health Matters para sa iba pang mahalagang usapin tungkol sa kalusugan. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod nating episode, ingat po tayong lahat.